Nasa series na tayo ng love ngayon. Bakit love? Dahil hindi natin ito natutunan yung pamamaraan ng Diyos na love. Ang madali nating ibigin yung mga taong sa ating pananaw ay kaibig-ibig. Kung the way we look at them, physically, sila ay kaibig-ibig. Madali silang utangan, madaling hiraman, madaling hinga ng tulong. At yun ang kalimitan na iniibig natin ng mga tao. Ngunit, ang lahat ng yan ay mga panlupa o makataong pananaw tungkol sa pag-ibig. Madali ring mag-give up ang pag-ibig. Kaya nga po, salita ng Diyos, sabi ron, cursed is the man who trusts in man. Blessed is the man who trusts in God. Dahil alam niyo po, ang tao, nagkakasakit, namamatay, at ang malungkot sa lahat, nagbabago isip. Sumasa kabilang bahay. Okay, kaya ibig sabihin nito, hindi natin pwedeng sa tao iukol o yung ating nararamdamang makatao ang ating paiiralin. Ang gustong ituro sa atin ng Panginoon ay yung pag-ibig na makadiyos na pag-ibig. At yun ay unconditional. At yun ang tinitingnan natin mula po ng isang linggo, inumpisahan natin. At ngayon, ang ating pong series nito na Love Indeed, o ibig sabihin, Love in Action. Yung love na may nakikita sa gawa. Love na ramdam. Di ba? Love naman kita, o nga pero hindi ko lang ramdam. Diba? Meron ba tayong ganon, di ba? Kaya nasa ng Panginoon na yung love in action, love indeed. So, ngayon po, ang ating titingnan ay itong be kind. Umpisahan natin ito at ang titingnan natin dito sa ating message ngayon, itong 1 Corinthians chapter 13, dito po ang detalye ng tungkol sa love. Mangyari po ito isang utos nung tinignan natin ng isang linggo. Kung natatandaan ninyo yun, nag-share ako. At kaya siguro kakaunti nang bumalik kasi ako nag-share. Okay? So 1 Corinthians 13, nandun yung detalye, madetalyeng pamamaraan ng Diyos kung paano tayo ipadama natin ang love. At nandito tayo ngayon sa definition ng love o yung gustong ituro sa atin tungkol sa love. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Sa Tagalog po yung magandang loob, pero sa English po yan, kind. Love suffers long and is kind. O yung suffers long, ibig sabihin doon, matyaga, patient, very patient. Siyempre, pag love mo, pasensyoso ka, hindi ba? Pero kalimitan nangyayari yung pag nanliligaw pa lang. Pagkaasawa na at may 5 ng anak, ewan ko kung ang patience pareho pa rin ng dati. Nagbabago na. So ito ang titingnan natin ngayong umaga, ang love na ito na itinuturo sa atin at ang basihan natin sa 1 Corinthians 13, okay? At yung love na ito is demonstration of kindness. Yung tinuturo sa atin. Love is demonstration of kindness. Ang love na ito ay pinamamalas ng kagandahang loob. Yung kindness ay kagandahang loob. Ang kalooban ay maganda, kaya kagandahang loob na i-express niya ang kanyang kindness. What is kindness? So, tingnan natin po, para makita natin, magkaroon tayo ng idea kung ano yung kindness. Ang kindness o kagandahang loob ay isang pag-uugali na bukas palad sa pagtulong o pagmamalasakit sa iba na hindi umaasa ng kapalit o papuri. Kalimitan, pag tayo gumawa ng mabuti, ito lalo na pagka-eleksyon, eleksyon, baka may politiko po rito, hindi ko po kayo pinatatamaan, hindi ko kayo nakikita kung meron. Pero, kalimitan, pag gumawa tayo ng mabuti, naghahanap tayo ng kapalit, naghahanap tayo ng papuri, naghahanap tayo ng boto. Naghahanap tayo ng merong kikilalanin, pipicturan, makikita ka doon sa FB o mapopromote ang iyong pangalan. Pero itong kindness na ito, o kagandahang loob, isang pag-uugali. So itong lifestyle. Na bukas palad, pagtulong, pagmamalaki sa nang hindi umaasa ng kapalit o papuri. At ito po ang gustong ituro sa atin ng Panginoon at kasama rito yung ugali na yung lifestyle na kuminsan hindi comfortable ang tumulong, hindi komportable.
Ikaw ay gagawa ng mga bagay na maring ikaw lalabas ka sa comfort zone. Lalabas ka sa lugar mo, sa opisina mo na aircon, o sa bahay mo na aircon, lalabas ka doon at pupunta ka sa initan, pupunta ka doon sa lugar na katulad ng ginawa ng Lord sa atin. Mula sa langit, bumaba sa lupa. Mula sa pagiging Diyos, nagkatawang tao. Mula doon sa hindi nakakaranas mamatay, dinanas mamatay. Sacrificial death ang ginawa niya. At yun, ginawa niya yun, hindi dahil sa siya ang kailangang mag-suffer, ginawa niya yun para sa kanyang mga minamahal, para sa iba, because of the kindness of God. Dahil ang Diyos ay ang kanyang kalooban, napakabuti ng kanyang kalooban. Yung kindness ng Diyos. Kaya tayo nilikha niyang kalarawan niya. Kaya dahil tayo kalarawan ng Diyos, nais niyang tayo ay magkaroon ng pag-uugali na katulad niya. At sabihin natin, Pastor, paano namin magagawa niyan? Nagagawa yan, kami na may tao. Napakahirap. Sino nagsasabing napakahirap ng love na ito? Pakitaas ang kamay po. Sino nagsasabi? Hindi po yan mahirap. Imposible yan. Hindi mahirap. Imposible. Hindi mo yan kayang gawin at hindi ko rin yan kayang gawin. Nang walang pagtulong ang Diyos sa akin. Kaya nung tanggapin natin ng Panginoong Jesucristo, tayong mga hindi karapat-dapat ay pinaging karapat-dapat. Anong ibig sabihin nun? Na maibalik sa atin muli ang kanyang Espiritu. Ang kanyang Espiritu, ang Espiritu Santo o Holy Spirit, ipinagkaloob niya sa atin nung tanggapin ang Panginoong Jesucristo. At pag tinanggap mo yun, o kung hindi mo pa natatanggap, pag tinanggap mo, mananahan sa iyong Holy Spirit, magsisimula ngayon ang pagtuturo. Ngunit ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at siya magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So ang pagtuturo at pagpaalala sa atin, dahil madali tayong makalimot pag may kinalaman sa Diyos. O, sino pong aamin nun? Na pag may kinalaman sa Diyos, madali makalimot. Pakitaas ang kamay. Okay. Pakitaas ang kamay po. Okay, natutuwa ko. Marami ang honest. Na kinikilala niya yon, pag may kinalaman sa Diyos, madali nating makalimutan. Pero pag may kinalaman sa tao, pag may kinalaman sa trabaho, pag may kinalaman sa negosyo, pag may kinalaman sa paboritong programa sa TV, ay madaling matandaan. So ito ay pagpapaalala sa atin po. So ito isang pag-uugali na ginagawa natin, we don't normally do. Ito yung mga bagay na we don't normally do. Hindi natin pangkaraniwan na ginagawa, pero ito'y ating gagawin. At sa kabutihan palad, meron pong pinakikita sa atin ng Panginoon na halimbawa na pwede nating pagbasihan. Ang tawag, iba ang Bible po, ang isang tawag sa Bible, this is the manual of life. Meron tayong basihan. Sapagkat siya ang author of life. Sapagkat siya ang milikha sa atin. Hindi tayo nagmula sa evolusyon na nanggaling tayo sa orangutan o sa unggoy. Hindi tayo lahing unggoy. Sabi mo nga sa katabi mo, ako hindi lahing unggoy. Okay? Ang nilikha kalarawan ng Diyos. Creation ako ng God. At meron siyang purpose sa buhay ko. Hindi siya lumilikha ng walang dahilan, walang purpose. Ang Diyos, pag siyang gumawa ng isang bagay, ay meron siyang purpose para doon. Hindi ko alam yun nung araw, meron pala akong purpose. Akala ko ang buhay ko ay patapon, pero may purpose ang God sa buhay ko. Ganon din siya sa'yo. Dito sa Lucas chapter 10, verse 25 to 29, ay ganito po. At may isang dalubhasa sa kautusan. Ulitin yung word na yun, dalubhasa sa kautusan. Sa English translation, yun po, lawyer. Ang ibig sabihin ng lawyer, ang kanyang pamumuhay ay may kinalaman sa law. Ang lawyer nito ay tumayo siya ay tumindig at upang subukin si Jesus, meron siyang katanungan, Guro. Sabay-sabay, ito yung katanungan. Sabay-sabay, basahin po natin. Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Okay, pagpatuloy natin. Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Nasabihin mo sa iyong katabi, kailangan ko pala yung magbasa ng Bible. Oh, kasi tatanungin mo, ang may kinalaman sa buhay, sabihin sa iyo ng Panginoon, ano ba ang nakasulat sa kautusan?
kung gusto mong malaman ang may kinalaman sa buhay. Eh pagdadating sa pagbabasa ng Bible, ang karamihan po sa mga tao ay nagiging Hapon, Japanese. Ang pangalan niya ay Tamadachi. Okay. Totoo yan. Pag magbabasa ka ng kung ano-ano, nakakapag-spend ka ng time. Pero sa salita ng Diyos, na naandun pala ang katugunan, anong kailangan kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, bumalik ka. Anong nabasa mo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan ko magbasa. Ayun ang one thing. Yun ang isang lesson na kailangan natin. Totoo nga, natutuwa ako. Nag-church kayo po. Natutuwa naman ako. Pag sinabi ko, basahin mo, di nagbabasa ka ng Bible. Pero bukod doon, kinakailangan meron kang private, ikaw mismo, meron kang reading, binabasa sa bahay. Now, may isang dalubhasa sa kautusan, lawyer, ang tumindig upang si Jesus ay subukin, nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus sa kanya, ano ba nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Ulitin yung word na yan. Ano ang nabasa mo? Ang ibig sabihin nun, ano ang unawa mo? What is your reading? Yan ang English dyan eh. What is your, sabi rito, what is written in the law, what is your reading of it? What is your reading of it? Ano ang unawa mo doon sa nabasa mo? Ano ang nabasa mo? At sumagot siya, eto, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, tumpak. Good, tama. Tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit, sa pagnanais niya na, okay. Hindi ba ang gusto niya subukin si Jesus? Eh di kung sa naipakita ni Jesus kung ano yun. At ngayon, siya ngayon ang nasupil. Siya ngayon ang na-corner. Kaya, sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, nais niyang bumawi, sinabi niya kay Jesus, sino ang aking kapwa? So yun ang gusto niyang erase up na argument. Ngayon, nawala na siya doon sa anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ibang argument ito. Sino ang aking kapwa? Ito ngayon, ang napakabuti sa Panginoon. Nagbigay siya sa atin ng example kung sino, who is my neighbor. At yun ang interesado, dito yung topic natin, love indeed, ibigin mo ang iyong kapwa. Be kind. Ito sabi, be kind to your neighbor. Be kind to people around you. Be kind to your family members. Be kind to your office mates. Be kind to your classmates. Naunawaan niyo po ba yung ibig sabihin nito? So ito, pag natutunan natin ito, magkakaroon ng malaking pagbabago sa atin. Balikan natin yung lawyer o yung dalubhasa. Dalubhasa siya sa kautusan. Alam niyo ito, probably, ito ay scriba. Ito yung sumusulat ng Bible. Yung Bible, kung i-translate nila ito word for word, pero wala pong printing press. Kaya ang tawag ay scribe, ini-scriba, sinusulat niya yun. Mano-mano, sinusulat isa-isa. Kaya na-imagine mo ba kung ganong kahaba at ganong katsaga ang ginagawa nito, at sa kasusulat niya ngayon, kabisado na niya ang Bible. At ang kalimitan po rito, itong mga dalubhasa sa kautusan, yung lawyer, ang expertise nito ay yung Pentateuch. Ang tawag ay Pentateuch. Sabihin niyo yung word na yung Pentateuch. Pentateuch. Ay ibig sabihin niyo yung 5 Bibles. Para mas madaling bigkasin sa halip na Pentateuch. Okay. Torah. Na ibig sabihin ng Torah, 5 books. Kaya pag ikaw ay may Bible, sino po sa inyo may Bible? Sa personal na Bible, pakitaas po ang kamay. O, hindi po marami mayroong Bible. Okay. So, yun yung 5. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Now, atin pong tingnan dito yung argument na ito. Nagre-raise up siya ng argument.
Because he is expert. Ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay dalubhasa sa kautusan. At itong si Jesus, si Yeshua, anak ng karpintero. At hindi siya kilala doon sa lugar. Kaya itong dalubhasa na ito sa kautusan, huwag nating iismulin. Sabihin mo sa iyong katabi, mas marami siyang alam kaysa akin. Hindi, sabihin mo sa katabi mo. Seryosohin ko kaya. Sabi mo, marami siyang alam kaysa akin. Yun. Hindi sa dami ng alam. Ito isa nating dapat matutunan. Hindi sa dami ng alam tungkol sa Bible. Ito sa dami ng ipinamuhay mo. Kung paano mo ipinamumuhay ang iyong alam. At ngayon, sumizero in tayo doon sa higit na mahalaga. Sa mga kautusan, binubuo lamang ito ng iisang word. Love, hindi naman iisang word, kundi sinasummarize ito sa dalawa lamang. Loving God and loving people. Ibigin ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya, nakikita natin dito na nung isang linggo pa, tinignan natin, tinanong siya, anong una at pinakadakilang utos sa lahat, makinig ka, Israel, ang Diyos ay Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. Ang ikalawa, tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang argument ngayon, sino ang aking kapwa? Kasi pwede siyang mag-raise up talaga ng argument. Why? Expert siya sa law. Si dalubhasa sa kautusan, ang karap niya ay isa lang hamak na anak ng karpintero. Si Yeshua, si Jesus. Si Yeshua, sa Greek, Jesus, sa English, Jesus, sa Kastila, Jesus. Kaya siya, ang tunay na pangalan niya, yung talagang itinawag sa kanya ay Yeshua. Ulitin yung word na yun? Si Yahweh ay salvation. Yeshua. Ang argument na ito, ang gusto niyang i-argue si Jesus ay tungkol dun sa theoretical discussion of the word. Sino ang neighbor? Kaya, sino ang neighbor para sa kanya? Bukod doon, ang sinasabi, ang talagang tunay na question dito, ang tunay na interesado siya, Guro, anong dapat kong gawin upang magmanan ang buhay na walang hanggan? Teacher, what shall I do to inherit eternal life? At ito, hindi lamang ito tungkol sa kapwa, hindi lang ito tungkol sa love. This is also about paano natin ma-inherit ang buhay na walang hanggan. Paano tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Sino po narito ang gusto magmana ng buhay na walang hanggan? Pakitaas po ang kamay. Buong puso, pakitaas ang kamay po. God bless you po. Nawa makamtam niyo yun. Okay. Sa pangalan ni Jesus, wala nang ibang paraan. In Jesus' name. Now, theoretical discussion versus practical demonstration. Yan ang usapan nila ngayon. Theoretical discussion. Gusto niyang gumawa ng diskurso. Gusto niyang makipag-argue. At ang i-argue niya ay theoretical knowledge of the Word of God. Napapansin niyo ba, mga taong napakaraming alam na verse, may ginawa ka pa lamang, ay kasalanan niya, nasusulat. Napansin niyo ba yon? Lagi na lang may verse sa iyo, may chapter, may verse. Masasya ka eh. Ha? Magugulat ka na lang. Pero ang pinakamahalaga, hindi sa dami ng alam na verse. Ang pinakamahalaga, kung ilan yung practical na nade-demonstrate mo. Kaya ito, love in deed. Love in action. Love in demonstration. Guess niyo po ako? Na ito, be kind. Ito isa doon. Be patient and be kind. Now, ito ngayon ang illustration na ito. Dito tayo sa Luke chapter 10 verse 30. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay po sa Jerusalem, patungong Jericho, hinarang siya ng ang tulisan, yung mga masasamang loob. Yung mga harang, hold-upper. Okay. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog, halos patay na ng iwan. Nakita niyo yun, hinubaran siya. Tapos, hindi lang basta hinubaran, binugbog siya. Tapos, halos patay. Ang ibig sabihin ito, lugmok ito, walang malay. Ani mo patay, pero humihinga pa. Okay, yun ang kanyang kalagayan. Kung ikaw na sa ganitong kalagayan na wala ka namang ginagawang masama, na-imagine mo ba sarili mo sa ganitong kalagayan? Tapos,
Anong gusto mong gawin sa iyo ng tao pagka nasa ganun kang kalagayan? Tulong. Galinga. I-comfort ka. May isang taong naglakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Dito, parang merong implication. Parang merong sinasabi ng Panginoong Jesucristo na itong taong ito ay isang Jewish, Hudyo ito. Galing sa Jerusalem, place of worship, and then patungo siya sa Jericho. So, hindi naman binabanggit sa Bible, pero bakit ko sinasabi yung, para makita po natin dito na itong taong ito, halos hindi rin iba doon sa nakakita sa kanya. Okay. Ang titingnan natin dito, yung victim, obviously, tipo, siya ay Hudyo. Tapos, ang pangalawang persona na titingnan natin dito, yung saserdote. Ang saserdote po, pare. So, madali natin makita, yun yung may katungkulan sa church, pare. Tapos, ang isa pang tao, yung pangalawang nakakita, Levita o Levite. Wala na ngayon noon, nung unang panahon yon. Yung Levite ay yung assistant ng pare. Assistant sa simbahan, siya naglilinis, tumutulong, nag-aayos ng mga kandelero doon. Yun ang Levite. Yun ang kanyang trabaho. Siya walang sariling hanap buhay, kundi doon lamang siya. At sa mga love gift, nabubuhay siya doon. Yun ang Levite. At ang pangatlo, makikita natin dito, ay yung Samaritan, yung Samaritano. Yung Samaritan naman, ito yung despised ng mga Hudyo. Hindi mabuti ang pagtitinginan ng mga Samaritans at saka ng mga Jewish people. Hindi maganda. Sila ay despised o sila ay pinuput down. Bababa ang tingin sa kanila ng mga Jewish people. So, kung titingnan po natin to, yung priest, Levite at Samaritan, itong mga ito yung aksena dito sa Luke chapter 10, verse 30. Nagkataon dumaan doon isang saserdote, pagkakita sa tao nakahandos ay siya lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Okay. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano na naglalakbay at naparaan doon. Nakita niya, ulit yung word na yan, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito. Kalimitan po yung mga naglalakbay, may baon. May baon na langis. Yung anointing oil, yun ang lalagay mo sa buhok mo para ayusin mo yung buhok mo. Okay. Kaya meron siyang langis, alak. Okay. Yung alak, pangkaraniwan na nila, pampainit ng sikmura. At sugat nito, binuhusan yun, tinalian, at saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang kabayo. Okay? So, yun ang pinaka-viyos niya. Yung kabayo niya. Kaviyos. Okay. Sinakay niya doon sa kanyang hayop, dinala sa bahay, panuluyan, at saka inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo at binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Okay. Ngayon, ito ang question. Gusto kong maging buhay sa inyo. Sabay-sabay po, basahin niyo ito. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita sa kanya ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ito, sinasagot niya. Binigay niya yung example, illustration, tapos ang tanong ay sino ang aking kapwa? Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng pakikipagkapwa? Doon sa hinarang, doon sa nangangailangan ng tulong. Tanong ni Jesus. Tapos ito ang sagot. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Kayo naman ang mag-ulit noon. Tumingin ka sa kaharap mo habang sinasabi mo yan. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. So, dito ay titingnan natin itong mga eksena na ito at kung paano tayo ay matututo. Na ang karamihan ng mga tao magaling lang sa argumento. Magaling lang sa theoretical. Pero hindi magaling sa practical. Hindi maipamuhay. Nakukuha niyo pa ba ang sinasabi ko? Kaya tuloy nasasabihin ko minsan,
born again pa naman. Kaya tuloy nasasabihan, itong masakit, damay pa ako. HTBC pa naman. Ito pa, matindi. Lagi pa yung kasama ni Pastor Jesse. Kaya, ano ito po, nais ng Panginoon na tayo ay may taas ang antas ng ating pong pananampalataya. Gusto niya tayong turuan. Makita natin dito kung ano yung mga tamang ipamuhay, yung tamang pakikipagkapwa-tao. Amen po. So ito yung titingnan natin ng mas malalim. Okay? Amen po. So una rito, pagtataka mo, ito isang pagtataka mo rito sa example ni Jesus. Bakit ang bida, Samaritan? Yung Samaritano. Ang mga Jewish people, indifferent sila sa mga Samaritans. Bakit yun ang kanyang binigyan ng pagpapahalaga sa story dito? Actually, ito po ay parable. Itong sinasabi niyang ito. Hindi, wala namang mga names. Pagka walang names, ito ay parable o talinghaga. Kinukwento niya ito, isang patalinghaga. So, ang example niya, Jesus, yung Samaritan, why? Bakit siya sa tingin niyo? Bakit siya? Meron ba kayong guess? Bakit? Priest, Levite, Samaritan. Itong tatlong ito, nakita nila. Yung dalawang religious people, yung priest at saka yung Levite, yung saserdote at saka yung Levita, iba ang kanilang action. Iba ang kanilang ipinakita rito. Amen po? Iisa lang sa kanila ang tumugon doon sa need sa harapan nila. Now, ito pong example na ito, pinakikita sa atin ni Lord. Kung malinaw na ang ating mga mata sa mga pangangailangan ng ating kapwa na nasa ating harapan. Yun ay sadya. Sabihin mo ngayon, yun ay sadya. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung meron siyang ginagamit para tayo turuan, higit kailanman, ang ginagamit niya ay karanasan. Pagka ikaw ay merong matinding karanasan, ang lakas ng iyak mo kay Lord. Lord, nawa na po kayo sa akin. Di ba? Lord, pagilingin niyo po ang aking asawa, o ang aking anak, o ang aking tatay. Di ba? Yung, pagka meron tayong karanasan na matindi, ang lakas nating sumigaw ng, Lord, help me. Pero pag ikaw ay napakayaman, maraming pera, walang karamdaman, bata pa, at higit sa lahat, pogi o kaya maganda. Parang nagagawa mo na lang lahat ng bagay na hindi ka kumukonsulta kay Lord. Huwag kayong malungkot. Kaya ako nagsasabi sa inyo ng ganun ako. At inaamin ko yon. Naging ganun ako. Pag gusto kong bumili, pag gusto kong magdesisyon, wala nang tanong-tanong. Tapos, at saka ako magsisisi, ba't ko ba nabili-bili yon? Nadagdagan tuloy ang utang ko. Kaya magbuhat noon, hindi na ako nangutang kahit kailan. Hindi ako nangungutang. Mag-iipon muna ako bago bumili. Dahil tinuruan ako ng Panginoon na huwag akong mabaon sa utang. Kaya kung kayo nabaon sa utang, hindi pa naman huli ang lahat. Pero magbayad ka muna bago ka mamatay, ha? Okay. Huwag mong panatiliin yung utang ay utang. Ang utang ay dapat mong bayaran. Amen ba tayo doon? Amen ba tayo doon? Oo. Kasi ang nangungutang daw at hindi nagbabayad, wicked. Masamang tao yon. Kaya yun ang sabi sa Bible. Kaya dapat tayo ay matutong magbayad. Kahit na, sabi mo, kahit na yung utang ko sa inyo 10,000, hulug-hulugan ko na lang yun ng piso isang buwan. Mga ganon. Ay, nagbabayad ka naman. Sabi, bago po bumalik si Lord, baka sakali, nabayaran ko na rin yun. Biro, pero totoo. Ang dapat gumawa ka ng repayment plan. Now, itong kindness na itinuturo sa atin ng Panginoon, nakita natin yung word nito. Ang lahat ng ito, nakita nila. Nakita ng priest, nakita ng Levite, nakita ng Samaritan, nakita.
So kung ano yung iyong nakikita at ang iyong pananaw tungkol sa iyong nakita, yun ang itinuturo sa atin kung malinaw ba ang iyong mga mata upang maunawaan mo at makita ang pangangailangan na nasa iyong harapan na inilalagay ng Diyos. Nakukuha niyo po, nasusundan niyo pa ako. So, ito yung mga sitwasyon, minsan nangyari ito sa akin. Minsan nangyari po ito. Nag-aaral pa ako noon. Ako po nagtatrabaho sa araw, mensahero. Ang sweldo ko ay 180 pesos isang buwan. Nagdi-deliver ako ng telegrama. At kumukuha ako ng business administration, major in accounting. Kaya papasok ako panggabi. 5:30 to 9:30 ang pasok ko. So, nung ako'y papalabas doon sa aming bahay, doon sa Mandaluyong, doon kami, may bahay kami doon, nung nakatira ako doon. Doon sa may labasan, na sa kanto mismo, ng aming karsada at saka ng main road na pinaghihintayan ko ng jeep, merong mama na pinagkakaguluhan. Nakaganyan siya, pero gumagalaw ang bibig niya. Siguro gusto niya sabi, tulungan niyo ako. Pero wala nang lumalabas. Pero bumubulwak ang dugo. Sinaksak siya. Nakitingin din ako. Pagkatapos mahuhuli na ako sa aking exam. May exam ako sa major subject. Walang nag-a-attempt na buhatin siya dalhin sa paggamutan. Sumakay ako ng jeep, pumasok ako sa aking school. Pero alam niyo, inisip ko yun. Sino kayong taong yun? At saka nakatingin siya sa akin, tapos gumagalaw ang lips niya, wala naman siyang sinasabi. Nangyari sa kanya? Ano kaya nangyari sa kanya? Namatay kaya siya? Taga rito kaya lang siya sa kapitbahay? Isa kaya siya rito sa neighborhood? Hindi ko nasagot lahat yun. Kaya inisip kong mabuti. Lumipas sa mga taon, meron namang pangyayari. Nakasakay kami sa auto, ako nagdadrive. At pagkatapos, meron kaming nakita na mama na nasangge at natumba. At pagkatapos, pumreno ako, nandiyan na, sa harapan ko na naman. Okay. Ginawa ko sa pagkakataong ito, ihinto ako. Sabi niya, bakit? Anong gagawin mo? Tutulungan ko. Bakit mo tutulungan? Kailangan. Tapos ginawa ko, tinulungan ko. Meron jeep na tumigil din. At pagkatapos, nakibuhat. Isinakay doon sa jeep. Pagkatapos, dinala nila. Sila ang nagdala. Salamat sa Diyos, gumaang ng pakiramdam ko. Parang nakabawi ako. Umaasa ako na, tingin ko, hindi naman siya dugu-duguan, hindi naman siya malaki ang pinsala, pero may tumulong. Alam nyo, yung mga nilalagay ng Diyos sa ating harapan na tinutukoy ko sa inyo, hindi artista. Kasi merong mga artista. Pag nahagip mo artista, kukwartahan ka. Pipirahan ka nito. Kaya itong tinutukoy ko, legitimate na need. Pangangailangan, buhay at kamatayan na pangangailangan po ang tinutukoy ko. Katulad nitong mama na hinarang. Ito po, doon sa school din. Doon sa subject kong finance. Okay. Sabi nung tinatawag, nagro-roll call, pagkatapos nung sinabing pangalan, meron pala tayong celebrity na nandito. Tapos pinatayo siya. Sabi niya, siya ang sumagip doon sa isang pinaslang na may auto na hinarang. Unfortunately, namatay yung tinulungan niya. Pero itong batang ito, classmate ko, naka-eskwela ko doon, ang ginawa niya, ito'y taga-Ateneo. Ayun, nalaman ko yun, nasa dyaryo. Taga-Ateneo, binigyan ng tatay niya, niregaluhan siya ng kotse. Pagkatapos, hinold up siya at kinukuha yung kotse sa kanya, nanlaban siya. So, nasaktan siya at pinatay. Namatay siya. Pero, yung mama na yon, tinulungan siya, dinala siya sa ospital, doon nakilala siya, in-appreciate siya ng pamilya. Naging ka-eskwela ko pa. Baka nalalagay ako sa mga ganon, Kaya, napakabuti, meron akong maipapatotoo sa inyo. At ito, mga tunay na pangyayari. Now, nakita ko doon na yung puso ko na antig doon sa mga ganong pangangailangan. Yung buhay at kamatayan. Kaya mga minamahal ng Panginoon,
Hindi pa huli ang lahat. Pero sinasabi ko sa inyo, ang iiwasan mo ay artista. Ha? Dahil merong mga gusto lamang ay pirahan ka. Pero ang titingnan mo rito, yung tinasabi ko po, tunay, legitimate na pangangailangan. Buhay at kamatayan ang pinag-uusapan po natin dito. Amen pa? Ang isang katanungan, kung ikaw nasa ganung kalagayan, at pagkatapos meron kang mahigpit na pangangailangan, tapos ang pamilya mo'y wala sa tabi mo, halimbawa ikaw ay nasa abroad, at merong kapwa mo Pilipino na naandun, at anong gusto mo? Pabayaan ka ng kapwa mo Pilipino o tulungan ka niya? Tulungan, siyempre po. Kaya ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kindness begins with the way you look at things. Doon nagsisimula ang kindness. Paano ang pananaw mo? Paano mo nakikita ang pangangailangan? Paano mo nauobserbahan? Ang tatay mo, bakit ang tatay mo pag nagalit, parang toro na nanunuwag? O para itong nasisiraan ng bait, basag dito, basag doon, mura dito, mura doon. Bakit ang nanay mo, pag nagagalit, parang matching na naglilihi? Okay. Masyadong mabangis, mabalasik magsalita. Bakit ganon? Maring siya sugatan. Ang sugatan po rito, hindi lamang yung physical na sugatan. Mamaya ng Panginoon, hindi lahat ng sugat-sugatan ay physical. Mas matitindi ang sugat ng kalooban. Amen po. Bakit ang anak mo ay ganyan? Bakit napaka-rebelde ng iyong anak? Bakit? Hindi niya makita ang magagandang bagay na ginagawa mo sa kanya. Parang ang mata niya, ang paningin niya ay nagdidilim. Hindi pa niya nakikita. So, hindi kayang makita ng mga tao na napakaraming pain sa kanyang puso. And Jesus Christ is the great healer. Kaya siya nagtuturo sa atin ito. Gusto kanyang pagalingin. Kung ikaw ay isang sugatan, gusto kanyang pagalingin. Gusto niya mawala ang pain. Sapagkat siya nakaranas ng maraming rejection. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ininghingi niya ng tawad yung mga tao. Ama, patawarin niyo po sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sobrang bigat ng kanilang karanasan at sila ay nangangagat. Sobrang malupit, sobrang masakit magsalita. Sapagkat ang sugatan ay nanunugat. Ang mga bitter people, they speak bitter words. At kung ikaw ay ganon, gusto ng Panginoon na ma-experience mo ngayong umaga ang kagalingan na nagmumula sa Kanya. Gusto Kanya ang pagalingin. Amen po. Kaya kung hindi ka aware, kung ikaw ay deadma sa pangangailangan sa paligid mo, meron kang mata pero hindi nakakakita. Meron kang tenga pero hindi nakakarinig. At nais ng Panginoon, ikaw ay matutong tumugon, matang nakakakita. At gagamitin mo kung ano ang meron ka para ikaw ay makatulong. Hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong. At mamaya-maya lang titingnan natin ito. Okay? Pag-aaralan po natin. At ating uunawain para mabuksan tayo na hindi mo kailangan na napakaraming pera. Hindi mo kailangan na merong gagastusin. Yun lang yung effort, yung lang energy, yung ilang pagsisikap mo na makatulong. Malaking bagay. Naglalaan ka ng oras. Amen po. Titigil ka. I-stop ka doon sa paglalakbay mo at aasikasuhin mo yung pangangailangan na nasa iyong harapan. Amen po. Guess nyo pa ba ako doon? So, ito yung need. Ang minamahal ng Panginoon, kailangan munang matutunan natin na ma-sort out natin yung pong pangangailangan versus kagustuhan. Yung need versus wants. Kasi hindi mo kayang matugunan ang wants ng mga tao. Hindi mo kayang matugunan ang mga kagustuhan ng mga tao. Hindi ka Diyos. Ang Diyos nga po ay bigo na bigyan lahat ang mga kagustuhan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya mapapahamak pag binigyan niya lahat ng kagustuhan. 7 years old, gusto nang magmotor. Oh, ibibigay ba yan ng magulang niya sa kanya? 7 years old, bibigyan siya ng motorsiklo? Kung yung teenager, ang daming namamatay sa pagmumotor. Kaya, hindi mo ibibigay ang isang bagay na once yung gusto niya. Ang ibibigay mo ay ang kailangan niya. Iyon po ang grace of God. Dinibigay sa atin ang kailangan. Napakabuti ni Lord. Amen po. So,
Ito ang reason kung bakit marami ang nadadala na tumulong. Kasi matapos niyang bigyan ng tulong, nagparty. Naghandaan na kaagad. Ginastos yung pera doon sa paghahandaan. Matapos niyang bigyan ng tulong, pagpunta sa isang grocery, dala-dala kaagad, mga soft drinks, mga chichirya, dala-dala. Doon inubos ang iyong pera. Sa hindi naman talagang pangangailangan, kundi puros kagustuhan. Kaya napakaraming dala. Sino sa inyo ang dala? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Dala. Pag tinulungan mo, hindi ginamit no sa talagang sinabi niyang pangangailangan niya, kundi ginamit niya sa kanyang kagustuhan. Pinahiram mo, ganong halaga, pagkita mo, naka-iPhone, naka-iPad. Hindi ako nagbibiro. Naka-FB, kumain sa buffet, nasa Vikings. Doon dinala ang perang ipangmamatrikula sana ng anak mo. Di ba ang sama ng loob mo doon? Huwag ka madala. Mamaya ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit na hindi ka dapat madala. Now, kung makikita mo to, kung bago ka tumulong, hihingi ka ng advice kay Lord, ng counsel, Lord, ano po ang dapat kong gawin dito sa nasa harapan ko? Ano po ang gusto mong maging action ko? Ano po ang gusto mong maging response ko sa kanila? Kaya, bubuksan ng Lord ang iyong mga mata para makita mo kung ano talaga yung need at hindi yung wants ng tao na nasa harapan mo. Tandaan po ninyo, hindi natin kayang ibigay ang mga wants, pero kaya nating tugunan ang mga needs. Nakakaintindihan mo tayo doon? Amen po. Natutunan ko yan. Nung bagong dating ako rin sa Pilipinas, galing Amerika, amoy mansanas pa. Ubos ang pera ko. 3 taon, ubos. Lahat ng lifetime na ipon ko, ubos. Pang-passport, pang-apply sa trabaho, pang-ospital, pambili ng gamot, pambayad sa kuryente. Sinugunan ko lahat parang ako isang gobernador, parang kandidato ng gobernador. Ubos sa loob ng 3 taon. Seriously, ubos. Naubos lahat ng aking pera. Pagkatapos, doon ako umasa sa Lord. At hindi niya ako pinabayaan. Buhat nung naubos, sa Kanya na ako umasa. Nung sa Kanya na ako umasa, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Papakubuti ni Lord. Amen po. Kinukwento ko to sa inyo para malaman po ninyong lahat na ang Diyos, alam niya ang ating pangangailangan. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. Amen po? Okay, ulitin natin. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. Hindi niya tayo pababayaan. Amen po? Glory by Christ Jesus. O, sabay-sabay po. Ulitin natin. Basahin natin ng buong time. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Hindi my God shall supply all my wants. Lord, bigyan mo ako ng Ferrari. Bigyan mo ako ng Mercedes-Benz. Hindi. Para makapagyabang ako sa kapitbahay. Para malaman ng lahat na ang Diyos ko ay tunay na Diyos. Bigyan mo ako ng Ferrari. Bigyan mo ako ng Mercedes-Benz. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Ang sagot doon, lokohin mo ang lelong mong panot. Hindi mo maluloko ang Diyos. Alam na niya kung ano talaga nasa puso natin. Amen po. Now, kung hindi mo po ito nakikita, pinakikita sa iyo ng Diyos ngayon kung paano mo gagamitin ang iyong mata, kung paano ka tutugon, kung paano isa puso, makita kung paano ka maging very observant at maging sensitive ka sa mga nasa paligid mo, maging sensitive. Gusto niyang ma-level up tayo ng Panginoon upang matimbang mo ang mga nasa harapan mo, kung paano ang actions mo. Alam niyo ba kung tutugunan mong lahat itong nasa harapan mo? Sabihin ko sa inyo, kung ako 3 taon, baka ikaw ay 1 linggo lang. Pulubi ka na, wala ka ng pera. Kaya, hindi ganun kasimple ang ating pinag-uusapan. Ang nais ng Panginoon, ang matutunan natin, ay ang pagtugon sa pangangailangan, lalo't buhay at kamatayan na nasa harapan natin.
At kung tayo ay magiging ganon, makikita natin dito tayo magiging effective na lingkod ng Diyos. Kaya, yung mga taong sugatan, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kung minsan katabi mo lang yan sa upuan mo. Nandiyan na sa tabi mo. Baka yung isang inimbita mo, nandiyan sa tabi mo. O kung minsan niya, kasiping mong mahiga. Napapagdiskitahan mo lagi pag mainit ang ulo mo. Yung misis mo o yung mister mo. Don't get me wrong. Meron pangyayari, nagsumbong sa akin, binugbog siya ng misis niya. Nung minsan na lasing, puro pasama. Bakit ganyan ang mukha mo? Binugbog ako ng misis ko. Bakit? Lasing ho ako kagabi. Ang nalalaman ko, yung lalaking lasing nagbubugbog ng asawa. Ito, lalaking lasing, binugbog siya ng asawa niya kasi siya maliit ang asawa niya, Bartola. Kinounsel ko sila. Now, ito po, anong main point natin na pinag-uusapan? Kindness is how you respond to the needs around you. Yung response ng heart mo. Paano ang iyong tugon? Ang tugon ng iyong puso. And how should I respond to the needs around me? How? Paano ako magre-responde sa mga pangangailangan na sa aking paligid na ito? Una, number 1, do not ignore the needs around you. Huwag mong ignorin. Huwag mong baliwalain. Huwag mong deadmahin. Kalimitan sa sobrang busy, nadededma mo. Mga batang nakaukyabit sa iyo. Yung kararating mo sa work, halimbawa yung anak mo, mga 3-4 years old, tulad ng anak ko noon, si Pastor Jay, napakalikod, nakaukyabit. Sigaw na sigaw. Gusto kong magpayakap sa iyo, gusto magpakarga sa iyo. Itong batang ito, sawayin mo nga ito, napagulo ako'y pagod eh. Yun. Nadededma. Ang need lang niya, hug. Ang need na niya, love. Ang need lang niya, maramdaman niya na love mo siya. Tapos, hindi mo pa na ipagkakaloob. Amen ba tayo doon? Catch niyo akong lahat, hindi pa? Unawang-unawa niya. Normally, ito yon, umiiwas. Kahit may maitutulong naman, umiiwas. Ang saserdote, tingnan natin to. Tingnan natin muna yung saserdote. Sabi rito, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay sa Jerusalem, patungong Jericho, hinarang siya ng mga tulusan, kinuha patid damit sa katawan, binugbog, halos patay ng iwan. Nagkataon, dumaan yung saserdote. Sa pagkakita ng taong nakahandusay, pagkakita lang niya, malayo pa, siguro, pagkakita niya, nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumihis. Ito yung mga taong lihis. Paiwas. Laging ayaw maging close. Kasi siya may kaya sa buhay. Siya merong maitutulong. Sa small group, napakaraming ang level nila ay mas mababa kaysa sa iyo. Naring ikaw ay mas may pera o ikaw ay mas merong maitutulong. Pero ang mga taong nandoon, naghahanap sa Lord. Gusto nilang lumago sa spiritual kaya sila ay nandoon. Pero iwas ka kasi marami doon, ito iwasan po ninyo sa mga care group natin, yung mga mangungutang. Yan. Pag kayo nakautang na rito sa isang care group number 1, pupunta yan sa care group number 2, tapos papapil doon, mamaya-maya mo, alam mo sister, ako'y nagpe-pray, pinakita ng Diyos sa akin na ikaw. Okay, tandaan ninyo yun, ang kailangan ang tao, hindi ikaw ang Diyos niya. Ang kailangan ang tao ay sa Diyos umasa. Kaya kung sakaling gusto mo siyang tulungan, padaanin mo sa iba. Tapos ipaabot mo sa kanya o bigyan siya ng, oy, may nagpapaabot sa iyo nito, pero ayaw sabihin kung sino. Para sa Diyos niya magpasalamat. Tapos sulatan mo doon, sa Diyos ang kapurihan. So, bigyan mo siya. Pero wag mo ipaalam na sa iyo nang galing kung gusto mong tumulong. At titingnan mong mabuti kung ang tinutulungan mo ay meron talagang legitimate na need. Inuulit-ulit ko po yan para hindi po kayo nasakit ang kalooban o naiisip ninyo na kung minsan kayo ay nadaya. Nagigets niyo po ako? Now, this is what we call ito yung lifestyle ng paiwas. Ito, paiwas. Avoidance. Ayaw ito maging feeling close sa mga tao. Dumidistansya lagi. Nag-attend naman ng church, regularly, ma-attend naman. Nagbabasa ng Bible. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, pero siyang
argumento tungkol sa, pero sino ang tutulungan ko? Sino ang aking neighbor? Ngayon, theoretical kaysa sa practical. Sino ang gustong maging theoretical at hindi practical? Wala. Sino ang gustong maging practical? Pakitaas ang kamay po. Alam niyo, yung pagtataas niyo ng kamay lamang, simpleng nakikiisa kayo sa akin, nakikita naman ng Lord na nararamdaman niyo yung aking pinaliliwanag. Nasa essence niyo sa heart ninyo kung gaano kahirap yon. Na may mga taong ganun talaga, na meron talagang legitimate na need, pero hindi mo yun nakikita dahil okay ka naman eh. Hindi mo kailangan makisalamuha, you're good. Meron kang nakatago, meron kang malaking pera sa bangko, so you don't need them. You don't need people. You don't even need me. Okay. But we need each other. Kailangan natin ng isa't isa. Mamamahu ka pag walang nagbuhat sa iyo para dalhin ka sa sementeryo, sa libingan. Kung ikaw'y nag-iisa. Kailangan natin ng isa't isa. Nag-agree ba kayo sa akin doon? Mamamahu ka. Kung wala man lang nadidiring hawakan ko man lang na, apakasamang tao niyan, ayokong hawakan niyang ataol niyan. Walang maglilibing man lang sa iyo, walang magdadala man lang sa ospital. Kaya napakabuti ng Lord, tinuturuan niya tayo na yung ating mga lessons na what you sow is what you reap. Kung ano yung inihasik, yun ang iyong aanihin. Tatatandaan niyo yun? Gusto ng Lord maghasik tayo dito. So, ito, yung ugali na ito na gusto ay separate ang kanyang sarili. Gusto niya, shallow lamang ang relationship niya, hindi siya close sa iba't iba. Ito naman yung pangalawang response doon sa Levita. Yung Levites, nakita niyang need, nandun sa harapan niya. Okay. Sa verse 32, sabi dito, dumaan din ang isang Levite, kay Levita. Ngunit, ito mabuti naman tong taong to, at least tiningnan. Okay, pero pagkakita niya, nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Katulad ko, nakita ko, pero dahil ako'y kukuha ng test, hindi ko na pinahalagahan yung buhay. Na bumubulwak yung dugo, nakatingin sa akin. Hanggang ngayon, naalala ko pa yung mata niya. Nakamulat siya, tapos gumaganyan-ganyan ng bibig. Hanggang ngayon, naalala ko pa. Kaya, pag merong need na ganon, hindi talaga ako tumitigil hanggat hindi ito natutugunan. Tinatanong ko, tinatawagan ko yung mga in-charge natin doon, nabalitaan mo ba yung ganyan? Nadalaw mo na ba yung ating kapatid na ito? Nakumusta mo ba sila? Kung ano ang kanilang need? Baka meron silang pangangailangan na meron tayong maitutulong bilang pamilya. We're family. And church ay family. Hindi ito simbahan. Ito'y sambahan. Ang sambahan, dito inaalay mo ang buhay mo. Ang simbahan, dito ang day of obligation mo. Pagkatapos sumimba, kakain ka sa Jollibee, tapos mamasyal kayo kung saan, tapos uwi kayo matutulog at balikan na naman sa dating buhay mo. Yun ang sumisimba. Pero ang sumasamba, iniaalay ang kanyang buhay sa Diyos. Pag-aalay ng buhay. Amen po? Now, dumaan ang Levita, tinignan lamang ito, nagpatuloy sa lakad niya. Ito, hindi isang aksidente ang pangyayari niyan. At malimit, kahit mga church people, pagka mayroon pong aksidente sa daan, kinukwento pa sa akin. Na nadaanan niya, tapos sabi niya, nasaktan, nasugatan, pagkatapos nakakaawa naman, wasak na wasak yung motor. Pati yung nabangga niya. Tapos, anong ginawa mo? Kailangan na po ako manundo o kailangan na akong pumunta rito sa church. Meron tayong isa pang kapatiran dito. Yung pogi na bata na drive lagi ng L3 na puti. Si Janjan. Kilala niyo ba si Janjan? Sino nakakilala rito kay Janjan? Pakitaas ang kamay. Sa kanyang pagmamaneho, ang dami niya na-encounter ng mga na-aksidente. Nahinto sa tabi. Tinutulungan niya. Ilan na yung mga tinulungan niya na naikukwento niya? Dito sa harap ng church natin, merong na-aksidente rito, nagtatakbuhan doon. Hindi naman si Janjan, si Chanchan naman. Alam mo si Chanchan, yung nag-ooperate doon. Takbo yan doon. Pagkatapos, wala naman siya maitutulong, pero ang ginawa niya, pinatanggap niya kay Lord. Okay. Ewan ko kung namatay din yung isang yon. Na yung tubo, napatama sa kanya,
nasugatan siya sa tubo. Na-aksidente siya. Pero sineran siya. Hindi lang lahat ng pagtulong ay yung mga tukol sa gamot. Ang pagtulong, yung masiguro mo na pag nalagutan siya ng hininga, kay Lord siya mapupunta. Meron tayong kapitbahay dito na nabarel. Okay. Tapos nabalitaan si pastora. Sakay kaagad siya ng sasakyan niya. Pumunta agad dito sa ospital, dito sa San Lorenzo. Tapos bumubulwak pa ang dugo nun. Dahil sa ulo tinamaan eh. Tapos sinabi niya, tinawag niya ang pangalan. Tapos sabi niya, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Sabihin mo ang panalangin na ito. Tapos gumuwang gano'n ang bibig niya kasi kilala naman niya kami eh. Maasa ko, nasa heaven na rin siya dahil tumanggap siya kay Lord. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. We need to learn how to look at. Ito yung kung paano natin tingnan, kailangan matutunan natin to. Hindi yung pag may namatay ba? May bata ba? Oh, dami. Sino may kasalanan? Oh, pagkatapos, nung ginawa mo? Binidyohan ko, tapos in-FB. Gusto lang sensational na balita. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, tayo'y tumigil para tumulong. At salamat sa Diyos, meron namang mga gumagawa ng ganun po. Sa church, meron. Nagbibigay ng example na ganun. At ito ang isang magandang example ni Jesus. Sa Luke chapter 10, verse 33. Ito. Ngunit, ito yung may ngunit dito. May isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Tingnan nyo, naglalakbay. Ibig sabihin to, may patutunguhan ito. Pero siya, he bothered to stop. Pinili niyang tumigil. Pagkatapos, nakita niya ang hinarang. Ito yung pangatlong nakakita eh. Yung pare, yung Levita, at saka yung Samaritano. Nakita nilang tatlo. Isa lang ang nag-respond tong Samaritano. Kanina ko pa kinukwento sa inyo, bakit siya ang ginawang bida? Siya ang ginawang bida dahil prejudice nga sa kanya ang mga tao, pero sa kabila ng lahat ng yon, siya'y tumugon. Siya'y nahabag. At siya'y gumawa ng aksyon. Love, indeed. Pag-ibig na may aksyon. So, naglalakbay siya, nakita niya ang hinarang, at siya'y nahabag. Tapos, ang ginawa niya, tinulungan niya ito nang makita niya. Nagkaroon siya ng compassion. Yung nahabag, nagkaroon siya ng compassion. Sabi rito, but a certain Samaritan, sabay-sabay po, basahin po natin. But a certain Samaritan, tinan niya, hindi binigyan ng name, pero ito isang example na binigyan ni Jesus. Merong isang Samaritan, he was tapos came where he was, and when he saw, nung makita niya, he had compassion. Ang word. Ilang beses na si Jesus merong compassion. Nung ang mga tao nakita niyang aligaga, hindi malamang kung anong gagawin, nakukonfuse, parang tupang ligaw na hindi alam po saan susuling. Siya nagkaroon ng compassion, tinuruan niya ng Word of God. Maghapon. Hanggang hapon, walang kainan. Pagkatapos ng gabi na, sabi niya sa kanyang mga alagad, pakainin niyo sila. Yun yung pinakain niya, yung 5,000. Tatandaan niyo yan? Pero nagsimula yun nung makita ni Jesus, nagkaroon siya ng compassion. So ano yung meaning ng compassion na yun, yung word na yun? Ito ang compassion, tinan niyo. A feeling of deep sympathy and sorrow for another who is stricken by misfortune. Nakaranas siya ng misfortune, masaklap na karanasan. Tapos ito, accompanied by, isa pa, accompanied by. Okay? Ibig sabihin ng accompanied by, meron siyang desire. Ito, accompanied by. Meron siyang compassion, pero kalakip noon ay strong desire to alleviate the suffering. Yung word na alleviate, mapagaan man lang. Yung alleviate. Ibig sabihin nun, accompanied by strong desire to alleviate the suffering. Yung need na sa harapan niya, tumugon siya, at ang desire ng puso niya, makabawas man lang kahit kaunti sa paghihirap niya. Tandaan niyo ito. Okay. Ang gagawin natin po, tutulong lang tayo sa abot ng makakaya.
Kaya mo lang tumulong, pero hindi kaya mong lumutas. Susundan niyo pa ako? Tutulong, pero hindi mo malulutas. Ang makalulutas, Diyos. So, ang tulong natin is abot lang nating makakaya bilang tao. Pero hindi natin kayang malutas ang problema. Sino makakalutas ng problema ng mundo? Sino makakalutas ng corruption ng Pilipinas? They tried. Yung balik ko rito sa Pilipinas, ilang presidente, nakaapat na yata ako. They tried, they're trying hard. Pero hindi nila malutas. At ang mga tao, ang inaasahan nilang lulutas sa problema ay presidente. Oh, sabihin mo sa katabi mo, in your dreams. Sa panaginip. Ang makakalutas ay Diyos. So kaya nating tumulong sa abot ng ating mga kayanan. At yun ang ating titingnan maya-maya lamang. Hihimayin natin to kung paano yung tulong na yun. Pero kung minsan, okay, yung nakikita natin na pangangailangan sa ating harapan, hindi naghahanap ng solusyon mula sa iyo. Halimbawa, may nagsasabi siya, alam mo, brother, okay, sister, ganito at ganito ang aking problema. Yung asawa ko, o yung anak ko, yung ano. Alam niyo yun, hindi ibig sabihin, hindi niya alam po ano ang kanyang gagawin. Kailangan lang niya may makinig sa kanya. Kaya kumisan, pigil-pigili ang dila. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kailangan wag ako masyadong matabil. Ang kailangan lang niya, may makinig sa kanya. Para maibsan yung... Hindi ba kumisan, gusto mo na may makausap? Matapos mailabas yung mga nararamdaman mo, gumagaang ang iyong kabigatan ng kalooban. Sabi yung word na yun, kabigatan ng kalooban. Oh, paano ba nilalabas ang kabigatan ng iyong kalooban? Lalabas mo ang bituka mo. Paano may kabigatan ng kalooban sa pamagitan ng iyong pag-i-express? Sinasabi mo, ng kausap mo, sasabihin naman ng kausap mo, oh, alam mo, nung nangyari sa akin yan, ganyan din ang naramdaman ko. At nahirapan din ako talaga. Mahirap makisama sa biyanan. Mahirap makisama sa ibang tao. Marami siyang aasahan sa iyo. Pero tiis-tiis lang, hindi ka naman mananatiling ganyan. Hanggat may buhay, ay may pag-asa sa Panginoon. Amen. Hindi natatapos doon. Marami na ako nakita. Marami na. Hirap na hirap. Marami na ako nakita. Hirap na hirap. Dito nga mga nagsisimula noon, naka-tricycle lang Ngayon, mga dalawa na ang auto At pag nakaka-auto, yun nga, pagka-Sunday, yun nga lang, hindi na nag-church. Nakakapasyal na kung saan-saan Now, ito pong kindness na tinitingnan natin dito, mga minamahal ng Panginoon. Makinig ka, magbigay oras ka, at magawa mong tumulong sa abot ng iyong makakaya. Sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. So, ibig sabihin nun, paano, papasanin mo siya? Hindi naman ganun po yan. Ang ibig sabihin, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, kung ano yung kanyang nararanasan, magpapalitan kayo ng karanasan. Nung ako'y kasing edad mo, nagsisimula pa lang kasi kayo, don't give up. May awa ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya. Tapos ngayon, nung nagsilaki ang anak ko, nakapagtrabaho na sila, nasa US na nga yung isa, pabalik-balik na ako sa US ngayon. Pero noon, pinaglalaba ko lang sila, naglalabada lamang ako para sa kanila. Bakbak ang mga kamay ko. Pero sa awa ng Diyos, nung kami ay mapayuhan, nung kami makarinig ng salita ng Diyos, nagbago ang aming pananaw. Nagsisimula ang lahat na yan sa iyong pananaw. So when you look at things, kung anong iyong pananaw, lilitaw sa iyo. At yun ang makatutulong sa atin na magbago ang ating pananaw. Now, inaalaw ng Lord na ikaw ay makaranas. Halimbawa, nagkaroon ka ng asawang adik. Pagkatapos yung asawa mong adik, pinahirapan ka talaga ng gusto. Naghirap kayo ng gusto. Tapos, na-born again yung asawa mo. Tapos, naging napakabait na ngayon at naglilingkod na sa church. Lagi pang kasama sa misyon. Okay? Now, nakikita mo na nag-turn around, nagkaroon ng pagbabago ang buhay.
At ngayon, yung adik na yon na dating pinakakawawa sa kanilang magkakapatid, siya nakihigit sa kanilang magkakapatid. Nakukuha niyo ang sinasabi ko? Nasundan, totoo to, totoong istorya. Nakahigit na siya. Okay. Ngayon, sino ang makatutulong ngayon doon sa mga dumaranas ng karanasang pinagdaanan niya? Kundi yung isang tao na dumanas ng ganung problema tapos nalampasan niya. E di ngayon napakarami niyang matutulungan. Sino ang tutulong sa isang bakla para siya magbago kundi siya dating bakla na ngayon ay na-born again at nakakilala sa Diyos at nakikita niya na hindi naman galit ang Diyos sa bakla. Ang galit ang Diyos ay doon sa ginagawa, doon sa practices. Hindi yung kanyang pagiging, kundi yung practices na labag sa kautusan ng Diyos. Hindi nalulugod ng Diyos. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Yan. Tapos pinagpipilitan mo na gawin mo yun, pero at the end of the day, ibig sabihin, at the end of your life, ay pananagutan mong lahat yun kung hindi mo agad nakita yung magandang plano ng Diyos sa iyo. Nasusundan niyo pa ako doon. How you look at things, ang problema ay kung paano mo tingnan ang problema. At ganito rin yung ating tinitingnan ngayon. Kaya yung tao na mayroong karanasan doon, sino makatutulong sa isang batang ina na namatayan siya ng anak? Na ang anak niya, after ilang araw lamang, namatay ang kanyang anak na baby. Sino makatutulong ngayon sa nagdadanas ngayon nung kundi siya na nung mapagdaanan niya yun, nagtiwala siya sa Diyos, nalampasan niya at gumaling siya at ngayon ay nakakatulong naman siya. Yun ang kanyang ministry. Sino ang magiging magaling magpayo sa mga adik kundi yung dating adik? Sino ang makapagpapayo doon sa mga balo kundi yung nabalo? Sino ang makatutulong sa may anak na rebelde ngayon kundi yung magulang na may anak na rebelde na nagbago? Habang may buhay, ay may pag-asa. Sa Diyos ang kapurihan. Okay. At kapag ikaw ang victim, siyempre, ang gusto mo, ang response ng tao. Kaya sabi sa Bible, gayon din ang gawin mo. Go and do likewise. Humayo ka at ganun din ang gawin mo. So, paano ko magre-response sa aking paligid? How will I respond? Number 2, offer help generously. Huwag kang manghinayang. Mag-offer ka ng help. Pero ulitin ko, hindi paramihan ng pera, hindi paramihan ng mga kailangan. Nung araw pa, nung tayo nagsisimula pa lamang, nakatutulong na ang church. Meron na akong sasakyan noon, si Sintog ang tawag eh. Ang daming naihatid yon sa ospital. Okay. Meron nga ako naihatid noon na may gangrene, na namatay na siya ngayon. Pero ang baho, para kami sakay na patay na daga. Okay. Naka-aircon. Oh, nakita, maalimbukay doon. Oh. Imagine mo, may sakay ka na bulok sa sasakyan mo. Yun ay nagagamit noon, pero ngayon may ambulansya na po ang church. Di ba napakabuti ni Lord? Pinoprovide niya ang ating need para tayo makatulong, makatugon sa mga needs. Sa Diyos ang kapurihan. So Luke 10:34-35. Ito. Titingnan natin in details ito ngayon. Okay? 34-35. Okay. Sabay-sabay po, basahin natin para ito audiovisual. Okay. Lumapit siya. Okay, ready? Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakayang hayop, dinala sa bahay panuluyan, hindi niya iniwan. Inilagaan niya doon. Nag-spend pa siya ng time. Ang kalagay ng tao, nangangailangan ng nursing, nangangailangan ng tulong, wala siya, hindi alam ng kanyang family. Hindi mai-text, hindi mai-lagay sa online, sabi may taong ganito. Wala. Kailangan, siya mismo. Kaya ang ginawa niya, ito ang ginawa niya. Inalagaan niya yung tao, nilagay sa bahay panuluyan, tapos, at sinabi niya rito, nung kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Huwag na natin pag-usapan yung, magkano ba yung 2 denaryo? Iba-ibang makikita niyo yung amount eh. Basta sapat para maalagaan ng ilang araw. Okay? Tapos,
ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan, ibig sabihin nun, kailangan na siyang umalis. Pero nasa stable condition na yung kanyang tinutulungan. So, ibinigay sa may-ari ng panuluyan, sinabi niya, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Yun ang napakaganda doon. Meron siyang promise pa. So, hindi niya hinayaan na nasa bitin o yung ang tulong niya ay maiwan lang ng basta. Helping is costly and inconvenient po. Ginawa ng Samaritano ito. Tingnan niyo, isa-isahin natin. Nakasakay siya sa kabayo, nakita niya. So, lumapit siya. Tapos ang ginawa niya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito. Tapos, tinalian nito. Ibig sabihin nito, binendahan. Wala siyang dalang benta. Wala siyang first aid. Naglalakbay po yung tao. So, anong ginamit niya rito? Damit niya. Hinati niya. Hinati niya yung damit niya, tinalian niya yung sugat. Kung anong available during the time, kung anong meron siya, yun lamang ang kaya niya. Yun lang ang kanyang ginawa. Wala siyang ginawang basigit pa doon. Now, sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, sa kanyang kabayo. Tapos, dinala sa bahay panuluyan, ilagaan doon, dumukot siya ng 2 denaryo. At doon, nakita natin yung kanyang pagmamalasakit mula sa puso. Dahil siya ay nagkaroon ng compassion. Sabihin nyo ngayon ng malakas, Lord, bigyan mo ako ng compassion. Gusto kong maging compassionate. Gusto kong makatugon. Gusto kong makatugon. Amen po. Now, it will cost you time. It will cost you effort. Mag-e-effort ka. It will cost you money. It could cost you your privacy. Sa mga pastor po na katulad ko na umahawak ng maraming tao, halos wala na akong privacy. Maraming need, maraming tumatawag. Salamat, meron na akong mga na-train. So, doon sa kayo ko-connect bago pa makakonect sa akin. Pero yung mga taong malalapit sa akin, nakakadiretso sa akin. So, kung minsan nakapajama pa ako, minsan di pa ako nakapaghilamos, may muta pa ako. Pagkatapos, wala kang privacy. It will cost you your privacy. Pero tandaan nyo ito. Kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Ang sabi ng Panginoon. At ang Panginoon, malapit nang bumalik. Malapit na nating makita ng face-to-face si Lord, malapit nang bumalik. Hindi na magtatagal. At kung ano man yung ating ginawa, sabi sa Revelations 22 verse 12, tignan niyo po, behold, I am coming quickly. And my reward, tignan niyo po, and my reward is with me. Dala-dala ko ang aking reward, ang gantimpala. To give to everyone according to his work. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yan yung word na yun, gantimpala. Sabihin niyo yun. Okay, duktungan nyo ngayon. Gantimpalang mula sa Diyos. Hindi mo kayang i-comprehend kung ano yun. Galing kasi sa Diyos eh. Gantimpalang galing sa Diyos upang tugunan o bayaran yung iyong ginawa, yung iyong itinulong. Walang nasasayang. Pero hindi mo kayang makomprehend kung ano yun. Yung ba, ibabalik lamang yung ibinayad mo. Yung ba, ganito lang. Naku, hindi natin kayang i-comprehend kasi ang usapan ay Diyos. So, ang Diyos ay merong gantimpala sa mga tumutugon sa pangangailangan ng mga kanyang minamahal. Isa tayo sa kanyang minamahal. Na kung tayo magkaroon ng ganung kalagayan, nais ng Diyos na yung iba, maging bukas ang mata, tulungan tayo. Nakukuha niyo po ako. Ikukwento ko na naman, na COVID ako.
Sinakay ako sa ating ambulansya na yun ay laan para sa inyo, para sa mga taong nangangailangan. Pero ako ang isinakay. At pagkatapos, ang sumama sa akin, ang dami. Ang daming staff nung panahon ng COVID na hindi pa kilala si COVID. Itinaya nila ang kanilang buhay. At pagkatapos nung naandun ako sa ER, ang dami ko pa rin kasama sa loob. At ayaw nila akong matulog kasi sabi ni Pastor Jay, huwag mo pabayaan matulog si Dad at baka makomatos. Pag natulog yan, diretso. Okay? Makokomatos. Kaya kinatapik ako, gising Pastor, gising po kayo. Tapos yama umalis uli. Tapos sinundo naman si Pastor dahil siya na may COVID din. At marami na naman kasama. Pagkatapos tig-isa kami ng grupo na kasamang tumutulong sa amin sa loob ng ER ng COVID. Alam niyo, kaya ko kinukwento ng paulit-ulit, hindi mo kasi tiyak kung ano mangyayari sa iyo pag pumasok ka doon. Dahil naka-face mask ka nga lagi eh. Pagkatapos bigla kang pumasok doon sa lungga. Sa lungga ng mikrobyong yon. Di ba napakabuti ni Lord? Kung ano yung ginawa sa akin, tinan nyo, kung ano yung ginagawa ko sa ibang tulong, sa iba, ganun din ang response sa akin. What you sow is what you reap. Mga minamahal ng Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay, kay Lord. Amen. So, sa Hebrews 6:10, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon na ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa, Kristiyano. Makatarungan ng Diyos. Amen po. Nakapakabuti ni Lord. Umayo ka at gayon din ang gawin mo. Go and do likewise. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. At magkakaroon ka ng malinaw na mata pag ang ilaw, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang nananalig sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Ibig sabihin, ang mata mo, liliwanag. So, ang kailangan ay tanggapin natin ang ilaw, si Jesus. So, manalangin po tayo. Sabihin natin panalangin ito. Mahal na Diyos, maraming salamat po. 1,000 taon bago pa ako isinilang. Nakita mo na ako. Inilaan mo na ang buhay ko sa buhay na walang hanggan sa piling mo. Kaya sa oras na ito, Lord, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Sambitin niyo ito ng maliwanag. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa akin. In Jesus' name, Amen and Amen. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hindi ko alam yung detalye ng inyong need, pero alam ni Lord.